Hi guys! Good morning! It's 9:01 a.m. here and gusto ko lang i-share sa inyo na dumating na yung aming marriage license through email. Though, kumuha kami ni Habi ng marriage license mismo doon sa Benton County kung saan kami nag-apply ng aming marriage license. Doon kami kumuha ng 2 pieces kasi kailangan ko nang i-process yung SSN number ko and hopefully I can get to have the working permit. Kasi kaya kami kumuha mismo doon kasi it takes 2 weeks for them to mail this one. So this is our marriage license. I just get to check our email outside. So, money ang hinabot. Ay, hindi ko alam kung dumating ito ngayon or kahapon. Pero ngayon ko lang na-check yung mail namin sa labas. So, ito yung 2 copy ng marriage namin. So, bali, meron na kaming 4 kasi kumuha kami ng 2 pa kasi need namin yun nung pagkuha ko ng SSN number. Ang bayad pala kung kukuha kayo ng extra pa na copy, $3 each. Dito yan sa Kennewick, Washington or Tri-Cities. Hindi ko alam sa ibang state ng US. So, kung sinong taga Tri-Cities dyan, $3 each yung copy. Pero itong 2 na to, libre lang to. Bali kasi hindi na kami makapag-antay nito para i-process yung SSN number ko. Kaya kumuha kami mismo doon sa judge. Nagbayad kami. So, gusto ko lang din i-share yung yung pagkuha ko ng SSN number. Dapat mag-video ako nung araw na yon. Pero nakalimutan ko kasing mag-video. So, nung kumuha ko ng SSN number, may pila. Hindi naman maraming pila, pero siguro mga 20 or 30 minutes to. Normally, excuse me, yung open ng nila is 9 o'clock, pero sabi ni fiancé, sorry. Sabi ni Nikki, which is my husband, sorry, lagi ko siyang ina-address na fiancé kasi nasanay ako. So, sabi ni husband, may pila daw. So, yun naman ang sabi ng mama niya. Kasi dati yung mama niya, nag-work siya sa government dito. Tapos tumutulong din siya mag-process ng K1 visa, ganyan. So, actually, hindi kami kumuha ng lawyer for our fiancé visa. Yung mama lang ng asawa ko yung tumulong sa amin. So, DIY pas yung mama niya. And, smooth naman. So, back tayo sa sa SSN number. Dinala ko pala lahat ng ng requirements ko kasi ang sabi lang sa akin ni fiancé, ang kailangan lang daw yung passport, visa, o marriage license. Pero ayoko kasing may kailangan sila tapos wala akong dala kasi mga 20 minutes din galing dito sa bahay papunta doon sa Benton County. Benton County siya, para siyang munisipyo na nandun na lahat sa isang lugar na ganyan. Iba-ibang building pero andun na lahat yung mo. Doon na rin kami kinasal, doon kumuha ng marriage license, may jail doon. Doon na rin ako kumuha ng mali pala. Yung SSN number pala, ibang building, hindi sa Benton County. At nakalimutan ko kung saan yun banda. Pero malapit lang din siya sa Benton County. So pagdating namin doon, may 6 na pila yata, pang-6 yata kami. Tapos dinala ko yung anak ko kasi kukuhanan din namin siya ng SSN number. So nagantay kami ng kasi dumating kami doon mga 8:20. So nagantay kami ng ilang minutes, nakatayo lang kami doon. Pagpasok doon sa building, yung pinto na pagpasok mo, yung left na pinto, katabi ng elevator, yun yung kung saan kayo papasok kukuha ng SSN number. Tapos after nun, mga 15 katao muna yung pinapasok. Tapos bago ka pala papasukin, sasabihin ng guard na bawal magdala ng mga weapon, ganyan. Yung mga bawal na, mostly lang naman sinasabi niya, bawal yung mga sharp object or barrel or whatsoever na, makaharm sa building. So, yun lang. Si husband kasi lagi siyang nagdadala ng minsan mayroon siyang barrel or minsan may dala siyang kutsilyo. Legal naman yan dito. So, just in case lang, kaya bumalik siya sa car, iniwan niya doon. Tapos, pagpasok namin doon, kailangan ka mag-check-in sa computer. Lahat dito, ang ko lang na-notice dito sa Amerika,
yung numbering nila, kailangan mo kukuhanin doon sa parang computer, mag-check in ka lang doon. Mabilis lang naman. Tapos, kukuha ka na ng number. Dalawa pala yung kinuha kong number kasi isa sa akin, isa sa anak ko. So, si husband, pumasok rin siya. Kasi pwede naman pumasok. So, nagpila kami. Pag ilang beses na yun, nandun na kami, tinawag na kami. Tapos, good morning ka lang. Tapos, tatanungin kung bakit ka kukuha ng SS number. Ganyan. Hindi ko maalala kung ako yung sumagot or si husband yung sumagot nun. Tapos, sabi nila, i-record yung lahat ng sagot mo kung tama o ganito na hindi ka nasisinungaling, ganyan. Tapos, parang kang kakabahan, 'di ba? Kasi may mga tanong din sila. So, tinanong kung bakit ako kukuha ng SSN number. I think si husband yung sumagot nun. Sabi niya, bago kami dito sa USA as fiancé visa, and kukuha kami ng SSN number as new applicant. So, kumuha siya. Tapos, yun na, tinanong ako nung parang, hindi ko alam, console ba tawag doon. Sabi niya, parang i-quote ko daw na tama lahat ang sasagot ko kasi naka-record daw yun. So, ang unang tanong niya, do you have birth certificate? So, buti na lang dinala ko. Wala akong original birth certificate kasi nasa immigration lahat ng birth certificate ko. Ang meron lang ako copy. Good thing masyado akong paranoid about sa photocopy. So, marami akong photocopy ng birth certificate. So, binigay ko yung birth certificate ko. Pagkatapos, tinanong niya kung ano pangalan ko, saan ako pinanganak, at kailan ako pinanganak. Yun ang tanong niya sa akin. Tapos, sinabi niya sa akin na akin na daw yung papel na binigay ng immigration. Sabi niya ganon. Sabi ko sa kanya na wala silang papel na binigay sa akin. They only gave it back to me, my passport and my visa, as well as my son's passport and visa. Yun lang sinagot ko. Sabi niya, okay, can I check your passport down, visa? Just chinek niya yun, ganyan. Tapos marami siyang tinatype dun sa computer niya. Tapos sabi niya, okay, ganito. Siguro nakita na yun sa data na ganon. Wala naman kasing binigay. Nandun lahat yung mga copy ko eh. So, hindi ko rin natanong sa immigration. Sa mga Filipina pala, or sa mga fiancé visa na katulad ko, kasi doon sa immigration, kukuhanan nila yung yellow packet nyo. Tapos after no na i-review at itatanong sa'yo, tatanungin ka sa huli ng meron ka bang question. Ang suggest ko sa inyo, magtanong kayo kung pwede ba nating makuha yung mga original documents natin. Kasi tulad ko, hindi ko natanong yan kasi excited na ako maka-exit matapos sa immigration, ganyan. Hindi ko siya natanong. Ang problema kasi wala akong mga dalang original birth certificate ng anak ko at ako. So, ang nangyari ngayon, nag-order kami ni husband through PSA at ang hirap kasi ako okay lang sa akin. Pero si anak ko kasi ang hirap kasi ang choices doon sa PSA is either ako or yung papa niya mag-receive sa birth certificate. Walang choices na for auntie. So, kung ako sa inyo, tatanungin nyo yun. Pero nagawa naman namin ng paraan. God is good kasi marunong si husband sa mga computer, something ganyan. So, yun yung ko. Marunong siya at maraming chichiburecho yung email at call na ginawa niya bago kami naka-order ng PSA birth certificate ako at ng anak ko. At na hindi kailangan na ako mag-receive for my son's birth certificate. So, nagbayad kami through card. And marami siyang hindi ko alam kung anong ginawa ni husband nun. Pero, kung kailangan akong magawa ng video kung anong ginawa niya doon para makatulong, just comment my video and please support my YouTube channel. Actually, the reason why I make this YouTube channel is because iba dito sa Amerika. Apaka-boring pag wala yung asawa nyo pag nasa trabaho kasi wala ka nang magagawa sa bahay, nalinis mo na ibang sulok. So, magvi-video ka na lang, kakausapin mo sarili mo sa sa YouTube. Pero at the same time, kung 'di ba, makatulong din siya. 'Di ba, makatulong din pag may lalaki na yung mo, yung ang tawag dito, yung mga views, ganyan, likes, and so on. Follow. Kung sino mag-like din ako sa inyo at mag-subscribe din, ganyan. So, please help my YouTube channel. Alright. So, back sa sa SSN number ko. Ayun na nga, guys. Yun lang tinanong niya. Tapos,
After nun, chinek niya lang, ganyan. Tapos tinanong niya ako the last time na, gusto ko na ba daw na baguhin yung name ko kasi 'di ba kinasal na kayo, kukuha na kayo ng SS number. So ang pangalan ko kasi is Jocelyn Tanyan Pabuaya. Tanyan is my middle name, Pabuaya is my last name. So si husband, tayo apelyido niya. Since kasal na kami, kailangan nang ayusin yung pangalan ko rin. So nagtaka kami kasi normally hindi binabago ng SS number yung bibigyan ka lang ng number, tapos kung ano yung maiden name mo, yun yung ilalagay. Pero this time, bago na. Sabi ni husband, bago na daw yun na they will change your name pag magkuha ng SS number. So, ang ginawa ko, normally kasi dito, sa Amerika pala, share ko lang, pag yung sa kanila, well, hindi uso yung middle name. Kunwari, yung ako, kinasal ako sa kanya. So, dapat maging Pabuaya yung yung middle name ko. Automatically, yun yung middle name ko. And then, change yung last name ko into Tay. Pero dito, iba. Pag ikasal ka, disregard na yung last name mo as middle name mo at yung middle name mo nung hindi ka pa nag-asawa. Disregard na yun. Kumbaga, magiging Jocelyn Tay lang ako. Wala na akong middle name. Ida-drop off na yon. So, ayoko kasi ayoko ng ganun. So, gusto ko pa rin na same sa Filipino na yung last name ko magiging middle name. So, pinag-usapan namin yun ni husband. So, pumayag naman siya. So, yun ang ginawa ko. Jocelyn Pabuaya Tay. Pero yung anak ko, kasi I gave him 2 given names like Kyle Jaire and then Pabuaya as his middle name. And then Quinto. Yung Quinto kasi, yung last name ng papa niya kasi nga kami pa nung pinanganak ko siya. So, ang mangyayari ngayon, kasi sobrang haba na pag idudugtong ko pa yung, of course, I will drop the Quinto kasi adapt naman siya ni husband. So, masyadong mahaba. Tapos, tinanong ko yung anak ko kung gusto mo ba i-remain yung Pabuaya. Sabi niya, mahaba na daw. So, ang mangyayari, Kyle yung first name niya, Jerry yung magiging middle name niya, and then Tay na yung magiging last name niya. So, ida-drop na yung Pabuaya at Quinto. So, masyadong confusing, di ba? Kung hindi kayo makaintindi, i-comment and then, para, ma-explain ko ng maayos. Kasi, minadali ko lang to kasi, gusto ko lang magkaroon kayo ng idea doon sa pagkuha namin ng SSN number. So, after nun, sinabihan lang kami na, in 2 weeks, you will receive your SSN number. So, magwi-wait kami. So, nung sang araw yata kami kumuha ng Martes. At hindi ko alam anong araw ngayon. Huwebes ba? So, in 2 weeks daw, marireceive yung SSN number ko. So, after namin kumuha ng SSN number, pumunta kami sa mom ng husband ko kasi magtanong kung pwede namin i-process yung citizenship ko at yung work permit and green card. But, unfortunately, hindi ka makakaprocess noon pag wala yung SSS number mo kasi may doon sa form na ilalagay mo yung SSS number mo. SSN number is like a tax number. Yun yung TIN ID number natin. Pero kung iisipin nyo, para lang siyang SSS number, Social Security number. Pero sa kanila, Social SSN number, Social Security number, SSN, yun yung meaning. Pero SSS, Social Security, nakalimutan ko na tuloy. So, basta never mind. Basta for tax number lang yan siya. So, yun lang. I-share ko lang na ganun yung nangyari ng SSS pagkuha ko ng number na yun. So, wait natin. Gagawa ko ulit ng video pag nandito na yung SSS number ko. And hey, sa lahat ng mga K2 pala dyan, yung mga K2 natin, hindi ko alam kung, kasi underage pa raw yung anak ko, kaya hindi siya nabigyan ng SSS number. Dapat daw, kukontakin ko yung immigration para bibigyan siya ng temporary number. Kasi, ang SSN number, pag immigrant kayo, or salta kayo dito sa USA, na gusto nyo maging citizen, yung mga K2 nyo, pag underage pa, like yung anak ko, 11 years old pa siya, hindi siya mabibigyan ng SSN number. Kasi hindi pa siya eligible na mag-work. Kasi ang SSN number is for tax. So, ang sabi doon sa console na
will contact the immigration daw para mabigyan siya ng parang temporary TIN number, which is, it's like TIN number. So, TIN yung tawag nila. So, yun yung step na gagawin namin ni husband. Pero wait muna namin hanggang dumating yung aking social security number. Okay. So, yun lang. I hope sana makatulong. Sana may makakita dito na makatulong. And please subscribe and like to more videos that coming. Okay. Just daily life vlog. Happy holidays, guys.